Kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon. Ang kwentong ito ay karanasan ni Lolo Bidan, tiyuhin ni Manong Toel. Dekada 70. Mula sa Zambales, pumunta naman tayo sa Samar. Nang gabing iyon, sa Zambales pa lang tayo ha. Mabilis na umabot kina Carolina ang nangyaring aksidente kina Lolo Bidan kasama ng kanyang ina at barkada. Alam nyo naman noon, kahit wala pang social media, mas mabilis sa pagkalat ng balita yung mga nguso ng tsismosa. Agad naman na pumunta sa pinangyarihan ng aksidente itong pamilya ni Carolina. Gawa nga ng kaunting galos lang naman ang natamo ng kanyang ina. Pati yung barkada niya ay halos wala ring kagalos-galos. Ganon din si Lolo Bidan. Wala siyang iniindang sakit. Pero, Nay, Carolina, anong nangyari sa akin? Paano na ang kasal namin ni Carolina? Wika ni Lolo Bidan nung nasa bahay na sila. Dahil wala na siyang makita. Bulag na nga si Lolo Bidan. Sa isang iglap, mabilis pa sa liwanag ng kidlat, ay naglaho ang paningin ni Lolo Bidan. Gumuho ang moralidad at kumpiyansa sa sarili ni Lolo Bidan. Insanan ng gabing iyon. Para kasing sunod-sunod na kamalasan ang sukli sa kanya ng tadhana sa kabila ng kabutihang loob niya sa panggagamot. Biruin nyo ha, kamamatay din lang ng kanyang ama ng taon na yon. Tapos ngayong buo na ang loob niya para pakasalan si Carolina. Hindi pa man sila ikinakasal ay bulag na siya. Sa kwento ni Lolo Bidan kay Manong Toel, halos questionin na ni Lolo Bidan ang langit sa nangyari sa kanya. Ganun ba talaga kabigat magbiro ang tadhana? Pero tadhana nga ba o sinadya? Dahil mas lalong nagalit si Lolo Bidan sa sarili niya nang malaman niya sa mismong nanay niya na yung nangyari sa kanya ay hindi pala sanhi nung aksidente. Dahil nung tinignan ito ng kanyang nanay, isa yung uri ng sumpa ng barang. Yung insektong pumasok sa mga mata ni Lolo Bidan, insektong pang-espiritual na inutusan ng isang malupit na mambabarang na maske ang kanyang ina ay hindi kayang gamutin yon. Dahil nga sa isa yung sumpa. Dapat nga ay namatay na si Lolo Bidan sa nangyaring iyon. Ang kaso lang, siyempre, masyado talagang malakas ang paniniwala ni Lolo Bidan sa Panginoong Diyos. Sinisisi pa ni Lolo Bidan noon ang sarili niya dahil nagpabaya ito sa pagbaba niya ng kanyang karga para sa gabing iyon. Lumipas ang ilang buwan. Malapit na nga ang kasal ni Lolo Bidan. Nang nag-usap sila ni Carolina at sa pagkakataong iyon, iniuurong na ni Lolo Bidan ang kasal. Bakit? Bakit Bidan? Wika ni Carolina. At ang sagot ni Lolo Bidan, ayaw kong pasanin mo ang hirap na ibinigay sa akin ng tadhana, Carolina. Tignan mo nga. Tignan mo ko. Tignan mo ko, Carolina. Isa na akong bulag. Isang inutil. Hindi kita mabibigyan ng magandang buhay. Maging praktikal ka.
Marami pa diyang lalaki na pwede mong makilala. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang mahal ko. Wika ni Carolina. Sabay yakap kay Lolo Bidan. Pero hindi na sumukli ng yakap si Lolo Bidan. Bagkus ay ginamit nito ang kanyang mga kamay at kinapa ang mga kamay ni Carolina na nakayakap sa kanya at pilit na nitong tinanggal sa kanyang katawan. Pagkatanggal ni Lolo Bidan sa kamay ni Carolina, tumalikod na ito at nagpaalam kay Carolina. May hawak ng tungkod si Lolo Bidan ng mga panahong ito. Kahit na kasi bulag na dito si Lolo Bidan, ay malakas naman ang pakiramdam nito at meron itong gabay na umaalalay sa kanya sa pang-araw-araw na pamumuhay. Yun naman yung naging benepisyo sa kanya ng nalalaman niyang karunungan. Wala na ngang naganap na kasal. Tuluyan na ngang iniwan ni Lolo Bidan ang yugto ng kanyang buhay sa pag-aasawa. Mabuti na yon, kesa naman maghirap pa si Carolina, kaaalaga lang sa kanya. Yon ang paniniwala ni Lolo Bidan. Isa itong napakasakit na desisyon sa buhay ni Lolo Bidan dahil nangangahulugan lang ito na wala nang darating pa na isang Carolina sa buhay niya. Tanggap niya na yon sa sarili niya. Dumaan ulit ang isa pang taon. Sa dekada na to ay namatay naman si Aling Suping. Kaya niyo pa ba? Ganito katindi ang nangyari sa buhay ni Lolo Bidan. Parang sa panahong ito, walang katapusang pagdurusa ang nangyari sa kanya. At sa nangyari nga na yon, dahil sa kabighatian ng buhay ni Lolo Bidan sa Zambales, nagdesisyon ito na umuwi ng Samar. Nung napasyal ang pinsan nitong si Felix sa Zambales, ay sumama na rin si Lolo Bidan dito sa pag-uwi niya. Bale, ang pinsan niyang to, eto na yung tatay ni Manong Tuel. Nakasalukuyan pa lang na naninirahan sa Samar noon. At pagdating nila doon, tumira siya sa bahay ng pinsan niyang si Felix. Kasama na dito si Manong Tuel, na sa mga panahong ito ay pabagito na. Nagsimulang mamuhay si Lolo Bidan kasama ang kanyang kamag-anak nga doon. At dito mararanasan ni Lolo Bidan ang makalaban ang isang lipi ng aswang. Ito kasing si Felix, tatay ni Manong Tuel, ay mahilig talagang makipag-inuman at makikain sa ibang lugar. Madalas nga ay lasing na itong nakakauwi sa kanila. Hanggang sa isang araw, may fiesta sa kabilang baryo. Dumayo itong si Felix sa inuman. Napupuntahan niya na yon madalas kasi kalapit baryo lang ito. Ang kwento naman sa naganap na to kay Felix, marami kasing handaan noon sa baryo na pinuntahan niya. Ang bilin pa nga ni Lolo Bidan noon kay Felix na huwag masyadong magtiwala sa mga taga doon dahil bali-balita at maugong talaga na marami dong pamilya ng aswang at baka mayanggaw pa siya. Sa katunayan, marami na ang nawawala sa mga ibayo pang baryo at ang pangunahing hinala nila, kundi hinanggaw o tuluyan naging aswang, ay malamang pinatay na sila. Kasi naman, binigyan ni Lolo Bidan si Felix ng pangontra sa yanggaw. Binigyan niya ito ng nakaboting tubig. Maliit lang ang bote na yon, saktong pangbulsa, na may maliliit na ugat-ugat sa loob. Medyo parang marumi yung kulay ng tubig na laman nun. Tumawa pa nga si Mang Felix nung kinuha niya yon kay Lolo Bidan.
Pero sabi ni Lolo Bidan, paunang lunas lang yon. Pag halimbawa, pag nakakain na raw si Felix ng mga pagkain doon, kahit ano pa yon, ay uminom siya ng kahit gapatak lang nun, para kung sakaling may yanggaw ang kinain niya, siguradong hindi na tatalab yun. At tatalab lang yung pangontra na yon sa unang 24 oras pagkatapos mong makakain ng pagkain na may yanggaw. Kaya nga paunang lunas eh. Pero kung tutuusin, mabisang mabisa yon kung maiaagap mo na inumin yon. Hindi naman masyadong naniniwala noon si Felix sa sinasabi sa kanila na may mga namumugad sa baryo na yon na aswang. Sa kadahilanan nga na maraming beses nang dumayo si Felix sa lugar na yon at ni minsan hindi naman siya napapano. Kung bago ka lang po sa channel ay mag-subscribe ka na para sa mga update natin. Salamat. Tumuloy si Mang Felix sa mga kaibigan niya doon at nakipag-inuman. Hindi sumama si Manong Tuil noon para may kasama naman si Lolo Bidan sa bahay nila na bulag na nga. Sa part na to, kwento na ito ni Felix kay Lolo Bidan at kay Manong Tuil nung matapos nangyari sa kanya ha. Hanggang magdamagan daw na nakikipag-inuman si Felix noon sa kanya ring kaibigan. Sa baryo na yon, sabay kain na rin. Sa tansya pa ni Felix, mga mag-aalas 4 hanggang alas 5 na ng madaling araw nung naglalakad na itong umuwi. Nang maalala niya yung dala-dala niyang bote sa kanyang bulsa na binigay ni Lolo Bidan. At nung dudukutin daw niya ito, nawawala na. At kahit anong alala niya sa kanyang kaisipan kung saan niya ito nailapag, hindi naman niya ito maalala. Kasi nakatulog ito sa mismong mesa. At nung magising siya, ala na yung mga kasama niya. Tapos, ang nakita na lang niya ay yung asawa ng kaibigan niya na nagsisinop ng mga baso at pinggan sa mesa. Doon na rin siya nagpaalam para umuwi. Pinagkibit-balikat na lang yun ni Felix hanggang sa may isang napakagandang babae na nakaabang sa isang gate na nagpapatuloy din ng mga tao para kumain sa kanila. May pagtataka rin naman daw sa isip ni Felix eh. Sa madaling araw na yon, pero bakit may nagpapakain pa? Napakaaga naman nun. Pero nung tignan siya ng babae, parang nahipnotismo siya at tuluyan nang pumasok sa bakuran na yon. Hindi na rin siya nagdalawang isip na pumasok at makikain pa. Pagkatapos kumain ni Felix ay naupo muna siya para makapagpahinga saglit at hintayin na ang pagsikat ng araw upang makapaglakad na ito papauwi. Pero di inaasahan ay naidlip si Felix sa kanyang upuan at nang magising na ito ay patakip silim na. Ganun na siya katagal nakatulog. Tapos wala na siya sa kanyang upuan. Nasa isang maiksing papag na siya. Nang tignan niya ang lugar, normal lang naman yun. Ang kaso, parang nag-iba na yung kapaligiran. Yung kaninang nakita niya na isang bahay at nandun pa rin naman. Pero parang dumami ang bahay na katulad nun. Parang isang compound na yon na iisa ang itsura ng bahay. Ayon yun sa paglalarawan ni Felix. Alam nyo yung kubo na para na ring may second floor sa taas nito. Ganon.
Tas sa baba niya, lupa yung flooring at yung dingding ay yung pinagtagpi-tagpi lang na tinidtid na kawayan. Lumapit kay Felix yung babae na nag-aya sa kanya na pumasok doon. Napakaganda talaga nito at ang pangalan daw niya na kanyang sinabi ay Nenesa. Napakamaasikaso pa daw ng mga pamilya ni Nenesa, pati yung 3 kuya niya. At dahil nga doon ay nakumbinse si Felix na manatili pa doon ng isang gabi. Dahil kafistahan pa lang naman noon, hindi rin alam ni Mang Felix na parang nawaglit na sa isip niya yung anak niya na si Manong Tuel at yung pinsan niyang si Lolo Bidan na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Napakababait at maasikaso daw yung mga tao sa compound o lugar na yun. Hanggang sa umabot na ang gabi, pakain na naman ng hapunan. Nang pansin ni Felix na yung mga tao doon ay parang nag-iba ang galawan. Tapos yung mga mata nila parang sa kanya lahat nakatuon nung kakain na. Di na yun pinansin ni Felix. Kumuha na ito ng pagkain at umupo na doon sa gilid para makapagsubo na. Pero nung nakaupo na ito, may lumapit na isang bata sa kanya at sabi niya, Manong, anong ginagawa mo sa lugar na to? Mabuti pa umalis ka na habang maaga pa. Yun ang daanan papalabas sa baryo na to. Hindi ka nararapat dito. Kasi mga aswang ang mga yan. Sabi nung bata. Nanlaki ang mga mata ni Felix at nabitawan niya ang kanyang pagkain. Halika Manong, magtago muna tayo at hintayin ang oras para makalabas tayo dito. Sabi nung bata. Sa walang kadahilanan naman ay parang ang gaan ng loob ni Felix sa batang yon na di man lang nagpakilala sa kanya sa mga oras na yon. Nagtago sila sa isang mayabong na kawayan. Hinawakan pa nga siya nung bata habang nagtatago sila. At sabi niya, Manong, dumikit ka lang sa akin para hindi ka nila mapansin. Manipis lang kasi yung sa bulag na ginawa ko. Tamang-tama lang hanggang sa makaalis tayo dito. Sandali pa ang lumipas at ang mga taong nagkumpulan sa labas ng compound o baryo, ayon nga sa bata, ay nagsimula ng pumasok sa kani-kanilang bahay. At sa ilang minuto ay nakarinig si Felix ng parang may umiinat na di mo malaman. At doon humudyat yung bata na tumakbo na sila patungo sa lalabasan na kanyang tinutukoy. Dali-dali ay tumakbo nga sila. Kasi yun na raw yung tamang pagkakataon habang nagpapalitan na ang mga aswang. Tumakbo si Manong Felix kasabay yung bata ng mabilis hanggang sa marating nila yung dalawang magkaekis na kawayan. Ayon sa paglalarawan ni Felix, pagtungtong nila doon ay may mga humahabol na sa kanila na mga nilalang na nakatayo ang mga buhok at nakalabas ang pangil. Sige lang sila sa pagtakbo hanggang sa parang bigla na lang nag-umaga. At nakita ni Mang Felix yung pangunahing daanan sa baryo. Kabisado na niya yun kasi yun na yung daanan papunta sa kaibigan niya at daan papauwi sa kanila. Sa di malamang dahilan naman ay naglaho na lang basta yung bata na parang bula
nung tumatakbo pa sila. Sa kagimbal-gimbal na nangyari kay Mang Felix, dumiretso nang umuwi ito sa kanila at sa pagdating niya, parang sabik na sabik si Lolo Bidan at si Manong Toel sa kanya. Dahil sa 6 na araw na palang nawawala si Felix, na sa pagkakaalam niya ay 1 araw pa lamang, at yung bata pala na sumundo kay Felix para mailabas sa isang parang mahiwagang lugar na yon ay ang kaibigang engkanto ni Lolo Bidan. Pero ang hindi alam ni Manong Toel noon at ni Mang Felix na alam na ni Lolo Bidan. Diyos ko, pinsan, nayanggaw ka. All right. Whew! Ayan na, nag-uumpisa na or introduction na kung paano masasangkot si Lolo Bidan sa mga aswang. Actually, may mga kapre, laman lupa, engkanto, at yung mataas na uri pa ng aswang. Bale, yun yung ibang karanasan ni Lolo Bidan. Iisa-isahin natin para maayos. Salamat sa tunay na suporta.